Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, alam nyo ba, sa botong 238 na pabor, 10 na tutol, 9 na abstain, nagpasyang muli ang mababang kapulungan ng Kongreso na suspindihin si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Una na siyang sinuspinde noong Disyembre dahil sa mga inappropriate social media posts and misconduct. Hindi raw akma sa kanyang posisyon ang mga pinopost niya sa social media. Tumagal ang suspensyon ni Congressman Barzaga ng 60 araw. By 2 buwan yan, kapanalig. Ang bagong suspensyon na tatagal muli ng 60 araw ay nag-uugat sa reklamo ng mga kapwa rin niyang kongresista. Iniugnay ni Congressman Barzaga ang ilang kabaro niya mula sa National Unity Party na tumanggap ng suhol mula sa isang negosyante. Kapalit ng suhol na ito ang pagboto daw nila kay late Representative Martin Romualdez para maging speaker. Inakusahan din niya ang isang yumaong mambabatas na sangkot sa korupsyon kaugnay ng flood control projects. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Mukhang may problema din yun, diba? May isa ring congressman na gustong disiplinahin ni late 4th District Representative Richard Gomez. Sa isang privilege speech, hinimok ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordonez ang Kamara na disiplinahin ang dating artista at ngayon ay congressman dahil sa umano'y pananakit niya kay Philippine Fencing Association President Rene Gacuma, isang senior citizen na noong nagdaang SEA Games sa Thailand. Kung siya ang tatanungin, gusto rin ni Congressman Gacuma na napatawan ng 60 araw na suspensyon si Congressman Richard Gomez. Anong sa inyo dyan? Kung inyong matatandaan, lumutang ang isang video kung saan sinugod, pinagalitan at sinakta ni Congressman Gomez ang pinuno ng Philippine Fencing Association dahil sa desisyon ng huli ukol sa mga manlalarong isinalang sa fencing. Nagbanta pa raw ang kongresista na haharangin ang pagbibigay ng budget sa asosasyon. Sa patotoo ng opisyal ng asosasyon, sinabi niyang tinapakan ng kanyang paa, inipit ang daliri, at minura. Sa nangyaring komprontasyon, nalagay daw sa alanganin ng buhay ng senior citizen na may kondisyon sa puso at mataas ang kanyang altrapresyon. Habang isinusulat naman ng editorial na ito, wala pang pasya ang Kamara sa kahilingan ng kinatawan ng mga senior citizens group at party list. Kapanalig, mataas dapat ang tingin natin sa mga lingkod bayan gaya ng mga mambabatas. Kagalang-galang o honorable ang tawag natin sa kanila. Sa ilalim ng Republic Act 6713 o the Code of Conduct and Ethical Standards to Public Officials and Employees, dapat sumunod sa mahigit na panuntunan ang mga mambabatas pagdating sa tamang pag-uugali at gawi. Dapat silang maging profesional, walang pinapaboran, tapat at patas. Hindi nila dapat abusuhin ang kanilang posisyon na nangyayari kapag nagpapakalat sila ng malisyosong impormasyon o nananakit ng kanilang kapwa. Akma sa kanila ang paalaala sa sulat kay Tito 2:7 na maging halimbawa ng mabuting ugali, lalo na tangan nila ang kapangyarihang mula sa mga mamamayang nais nilang paglingkuran. Ang usapin tungkol sa disiplinang ipinakikita ng ilang kongresista natin ngayon ay maaring tingnan gamit ang mga panlipunang turo ng Santa Iglesia. Partikular na ang tungkol sa pag-iral ng culture of integrity. Opo, kultura ng kalinisan o kultura ng katapatan. Kaakibat nito ang wastong pag-uugali, pananalita at siyempre pagkilos. Ang politika na kapangyarihan o political authority, paalaala ng simbahan ay dapat ginagamit alansunod sa mga hangganan ng tinatawag na moral order. Sa madaling salita, ginagamit po ang kapangyarihan sa tama, sa wasto at dapat. Malinaw na labag dito ang pagkapakalat ng malisyosong impormasyon. Pati na rin ang mga social media posts na hindi akma sa mga lingkod bayan. Salungat din dito ang pananakit sa iba.
physical man o sa salita, lalo na sa matatanda at may sakit. Sa mga kasong ito, kapanalig, may pag-abuso ang posisyong ipinagkatiwala sa kanila. Kaya, tingin natin, kapanalig, ang disiplinang inaasahan lagi sa mga mamamayan ay dapat na unang nakikita sa mga iniluluklok natin sa posisyon. Sumain nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.